Teresa Bunao, Maylie Sabaya, para sa kaarawan ni Rhea Alonso, Vicmar Opeña, at Robin Almasin. Para sa anibersaryo ni Mr. and Mrs. Tereseta and Delphine Sarmiento. Para sa agarang paggaling ni Abdullah Khalid Al-Dakhil, Julia and Rodolfo Natividad Faisal. Para sa espesyal intensyon ni Malampit family, Claire and Sherry, Esmeralda Marzan, Rodora Alonso, Ortiz family, Jason Kabudlay, Natividad Marquez, Linda Licayo. Para sa kaluluwa ni Nicomedes Gibo, Marcila Gibo, Crispin Domingo Romero, Ninita Renilda Gibo, Maria Manginlaod, Binancio Manginlaod, Ines Hermogenes at Digna Sarmiento, Josepina Leoncio, Jessica Barangan, Leonardo at Emilia Barangan, Rogelio Grino, Francisco and Evelyn Santos, Lorenzo and Paulina Cruz, Romel Cruz, Lita Guevara, Nestor Rios, Angelita Rios, Ricardo Alonzo, Celso Ortiz, Ronald Ortiz, Amancio Ronquillo, Felicio Liwag, Corazon Liwag, Ben Sotihas, Jomar de Guzman, Consolacion Comparacion, Mavini at Froilan Comparacion, Ariel Lopez, Jesus Yonson, Antonio Vasquez, Cesario Lopez, Felicidad Lopez, Leonardo Cuencio, Francisco Zacarias, Fatima Rios at Roel Vaya. At para sa pasasalamat ni Remedios Laron. Tayo po ngayon ay nasa unang araw ng Simbang Gabi o Misa de Gallo. Sinisimulan natin ngayon ang mga Simbang Gabi. Iniaalay natin sa mahal na Birhen Maria ang siyam na araw ng ating paghahanda para sa pagdating ng pinananabikan nating Mesiyas. Sa kabila ng ating masayang paghahanda para sa darating na Pasko, inaanyayahan tayong magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Hari naway maging karapat-dapat ang ating mga puso na maging magsabsaba ni Jesus. Taimtim nawa tayong manalangin at mabigay puri sa Ama na siyang nagbigay ng kanyang anak para sa ating kaligtasan.
Ang mangunguna po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay si Reverend Father Marlon Magdosa of OFM Capuchin. Pagtayo po ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Pumatak na waring ulan magmula sa kalangitan, naway musbong din naman mula sa lupang taniman ang manunubos ng tanan. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sinisimulan natin ngayon ang simbang gabi na inaalay natin sa mahal na Birheng Maria, ang siyam na araw na paghahanda sa pagdating ng Kapaskuhan. Sa oras na ito, pakibati ng inyong katabi. Kumusta ka? Isang taon din hindi natin nakikita at nakakasama po tayo bilang isang komunidad na Pilipino tuwing itong simbang gabi. Kaya sa pagkakataon na ito, maging masaya tayong pumasok sa banal na Eucharistia. Nang sa ganon, makita natin ang diwa ng ating pagdiriwang. Sa pagkakataon na ito mga kapatid, aminin po nga natin ang ating mga kasalanan dahil maraming pagkakataon na tayo lumihis ng landas at napawalay sa kanyang pagmamahal. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Berhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya ay ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ni Esaias, ipinapakita sa atin ng Diyos ang hantungan ng mga taong matuwid at tapat sa kanyang kalooban. Sila'y titipunin niya sa bahay dalanginan, kasama ng lahat ng mga bansa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba sa kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinilag niya sa pagkakatapon, na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong itutugoy, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat para sa paggalang sa mabuting balita. Halina't kami ay dalawin, kapayapaan mo'y dalhin, upang umiros sa amin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ng patutuo ng tao,
Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maninas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Simulan na ng simbang gabi. Nakatulog po ba kayo? Pareho tayo. Putol-putol ang tulog. Pinipindot ko na yung alarm clock. Pinindot ko uli. Tapos sinisit ko uli kung tutulog pa. Baka mamaya hindi ako magising. No? Nakakahiya. Kaya ganun naman mga kapatid ay malaking pasasalamat po natin dahil tayo po ay nakatipon-tipon muli. At ito, sinasimulan po natin ang simbang gabi. Siyam na madaling araw po tayong magkakasama-sama at siyam na araw tayong gigising ng maagang maaga. Sino nakagising ng alas 2 ng maaga? Wala, marami pala. Alas 3. Wala na, kunti na. Ibig sabihin, siyam na madaling araw tayong naliligo din ng maagang maaga. Ah, hindi? Kaya magkaalaman to ngayon. Ah, hindi kayo naliligo ng madaling araw kasi naliligo kayo bago matulog. Ah, yun naman pala. Sige ha, pakiamoy yung katabi na. Bakit mga kapatid? Dahil excited tayo. No? Excited tayo. Maligo tayo ng umaga, maligo ka before ka matulog para pagkagising mo, wisik-wisik na lang. No? Perfume na lang. Tapos diretsuhan na. Bakit excited tayo eh? No, sa loob na siyam na madaling araw, simbang gabi, misa de Gallo, dahil madaling araw po ito, ay napapaloob ang ating kagalakan na sa paghahanda natin sa Kapaskuhan ay talagang magiging makita natin ang diwa ng ating pinagdiriwang. Walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo na siya ang punot dulo ng ating pagdiriwang. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Dahil sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus na kung saan ipinakita niya at sinasabi niya sa mga Hudyo yung diwa na sinasabi ni Juan Bautista na kung saan hindi nila nakikita po ito dahil pansamantala po ang kanilang kaligayahan nung nakita nila si Juan. Nagiging masaya sila sa liwanag panandalian. No? Kaya sabi ni Jesus, nasiyahan kayo. Nagsugo ako, nasiyahan kayo sa kanyang liwanag pansamantala. Pero hindi talaga all throughout na kaligayahan. Ibig sabihin, may ginagawa si Juan Bautista na nagiging masaya sila at nanonood. Bakit? Dahil nangangaral si Juan Bautista tungkol sa Diyos. Nagsasalita si Juan Bautista tungkol sa Diyos. At ito ay bago sa kanilang pandinig. Pero, nasiyahan lang sila dahil meron silang mindset na kung saan, ang Diyos naman ay alam naman natin, pero kakaiba yung kaniyang mga sinasabi. Kaya panandalian dahil meron silang sariling pag-iisip, meron silang mindset. Hindi nila nakikita na ang Diyos ay kaharap na pala nila. Yung si Juan Bautista ay sugo ng Diyos, isang propeta na nagsasabi na ang Diyos ay malapit na, nandito na, pero hindi sila nakikinig. Nasiyahan lang pansamantala. May mga taong ganun na kung saan nagiging bitter, nakikiride on lang, nakikisakay lang. Hindi talaga totoong nagiging masaya. Kaya hindi nila nakikita yung ilaw. Hindi nakikita nila at hindi nila naramdaman yung tunay na kaligayahan. Ang gusto ng Diyos na ipinapakita sa kanila na damhin ninyo yung diwa, yung salita ni Juan Bautista. Maniwala kayo na nandiyan na ang Diyos, nakasama na ninyo. Pero sa kanila, hindi. Dahil ang Diyos kapag dumating
ay isang grande, has a divine power, has a majestic entrance na kung saan ay talagang kahanga-hanga, galing sa itaas. Ayan ang lagi nilang sinasabi. Pero sila ay nag-i-enjoy dahil Diyos ay pinag-usapan. Pero hindi nila nararamdaman na nandito na. Sana, itong diwa natin itong mga kapatid, sa pagdiriwa natin unang araw ng simbang gabi o misa ni Gallo, maramdaman natin ang presensya ni Kristo. Maramdaman natin ang puno at dulo nito. Kasi nandito na. Hindi po natin sasabihin, kaya nga may mga ilaw na tayo dito, kaya nga may spirit of Christmas tayo dito dahil sacramentally, as an Advent, dumating na si Kristo noon at ngayon ay lagi nating ipinagdiriwang. We make it present. Lagi, no? Fresh na fresh. Lagi, hindi lang memory, kung hindi, totoong nandito. Kaya pakitapik niyo yung katabi mo dahil natulog na. Uy, nandito si Jesus. Dahil itong mga to, mga kapatid, itong mga Hudyo na ito, ay sila ay, alam niyo yung kantang Balat Kayo? Balat kayong lahat, ang buhay sa mundo. Anong sunod? Uy, matagal yung kanta na yan. Hindi yan pambata. Hindi katulad ko na batang-bata pa, wala pang buhok. Ha? Balat kayong lahat, ang buhay sa mundo. Nakangiti kahit hindi totoo. Magandang bulaklak ang siyang katulad mo. Tinutulak ko na. Paglapit ko'y walang bango. Merong bulaklak na walang bango, alam? Anong bulaklak na walang bango? Plastic. Maganda. Pero walang bango. Nakangiti. Pero iba sa loob. No? Great pretender. Oh, yes. I'm a great pretender. Sige, tuloy niyo. Ito yon sila na hindi nila nakikita yung tunay na ligaya dahil nagpe-pretend lang sila, nagbalat tayo sila na naliligayahan. Pero sa kanilang isipan, mayroong kakaibang tumatakbo na idea. Kaya mga kapatid, pinapakita sa atin sa umagang ito. No? Na si Juan Bautista naging totoo. Ipinapakita niya si Jesus. Ipinangaral niya si Jesus. Na si Jesus ang Mesiya. Na si Jesus ang Diyos. At si Jesus, nagpatotoo tungkol kay Juan Bautista na genuine po ito. Hindi po ito plastic. Hindi po ito katulad noong mga kasama ninyo na naniniwala sa Diyos, pero iba-iba naman ang mga sinasabi. Pero ito si Juan Bautista, naramdaman ninyo yung kaligayahan, kasiyahan, dahil yung mga sinasabi niya ay mayroong espiritu. Hindi tulad ng iba na walang espiritu. Kaya panandalian. Pero bakit nga po ba tila na ayaw ninyong maniwala? Nandoon na kayo. Andoon. Sinasabi ni Jesus. Dahil ang gusto ni Jesus, maniwala sa sinasabi ni Juan Bautista ang mga tao ng panahon na iyon, dahil ang ipinapakita ni Juan Bautista ay hindi lamang si Jesus, kung hindi ang Diyos Ama. Dahil yon ang ginagawa ni Jesus, na ginagawa ang kalooban ng Diyos Ama. Sana mga kapatid, sa ating pagdiriwang, no? Ay magiging ilaw tayo tulad ni Juan Bautista. Na magiging hindi lamang isang kisap mata na mawawala sa isang iglap yung mga nararamdaman natin. Kung hindi ipagpatuloy natin, we make it present. No? Magiging konkreto yung pagdiriwang natin dahil alam natin na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo ang diwa ng ating pagdiriwang. No? Kaya magiging ilaw tayo sa bawat isa at magiging ilaw din tayo sa ating mahal sa buhay. Dahil sila ay nagiging ilaw din naman sa atin. Nagiging ilaw sila kahit malayo, nandoon sa Pilipinas, dahil nagkakaroon ka ng lakas, nagkakaroon ka ng
goal, nagkakaroon ka ng focus sa mga ginagawa mo. Kapag nakakita ka ng ilaw, tinitingnan mo dahil yun ang liwanag sa madilim mong nilalakaran. Wala kang ibang nakikita kung hindi sila. Wala tayong ibang nakikita kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ganon din sila. Nagiging ilaw din tayo sa kanila kahit malayo. Wala din silang ibang kinakapitan o nagiging lakas. Nagkakaroon sila ng lakas kung hindi tayo. Kaya kahit malayo tayo mga kapatid, magiging ilaw tayo sa bawat isa. Magiging masaya. Hindi naman panandalian kung hindi pang matagalan habang buhay dahil minamahal natin sila at sila tayo. Katulad na lang sa kantang ito na pakinggan po natin. Sa ibang bansa'y di mo makikita. Sa labi ng bawat isa, hindi Pinoy palinsan. Lagi mo lang maisip na sila'y nandito sana at sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko kayo'y nalilito. Kahit malayo na, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. Dito'y mayroong karoling at may simbang gabi. Ang Christmas tree, ang Christmas tree. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko kayo'y naririto. Kahit na malayo na, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. Sa diwa ng simbang gabi, nandito na ang Kapaskuhan. Magiging matatag tayo kahit ano po yung mga mangyayari sa buhay po natin dahil sila ay naging ilaw at tayo ay naging ilaw sa kanila. Kaya mga kapatid, sa diwa na ito, hindi man natin nakasama ang ating mahal sa buhay dahil malayo sila, pakisabi sa katabi ninyo, sana itong siyang na gabi, huwag niyo umunahan. Makasama ka sa tabi ko. Mga kapatid, kumiling tayo sa ating Ama na kaloobang handang yung kapatuo sa kanyang kapayapaan sa ating bawat salita ang ating itutugon. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan, sina Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono, at mga laiko sa kanilang pagtutulad sa salita at gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang aming ding piliin ang kapayapaan sa tuwina. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan.
para sa mga mahal naming namayapa na. Pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Lalo't higit ang ating mahal sa buhay na malayo po sa atin. Nawa, sa ating pagdiriwang na ito, ay makatanggap din sila ng biyaya na katulad natin natanggap po natin. Maging malakas sila, maging matatag sa buhay. Mga problema ay malampasan at makikita nila si Kristo sa likod ng mga kahirapan. Sama din natin ang ating mga kahilingan na naayon sa kalooban ng Diyos para sa ating kapakanan at sariling kabutihan. Hindi lamang po sa ating sarili, kundi pati na rin po sa ating mga kababayan, sa ating mga kakilala, kapag-anak at kaibigan. Nawa, sila ay maging matatag at magiging karapat-dapat sa mga biyayang tatanggapin sa umagang ito. At ito'y magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Nang sa gayon, ay mapagpatuloy nila ang kanilang misyon na ginagampanan sa mundong ibabaw. Sa mga tao na hindi nakakita ng ilaw, maging ilaw din po tayo sa kanila. Nang sa ganon, atin silang mahatak patungo sa dulo, puno at dulo ng ating pananampalataya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan upang buong kalooban at diwa kaming magalak habang kami ay umaantabay sa pagdating ng aming tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birhing Maria
upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birhing Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw na Kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kay San Francisco na aming Papa, at ni Aldo naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kay San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ng kagaling na utos sa puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan ba tayo ng kapayapaan sa isa't isa? Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
ating mga kasalanan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pakundangan sa pagkatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita, ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Maraming salamat po sa mga naglilingkod po sa atin sa unang Misa de Gallo, mga lay ministers. Palakpakan po natin sila. Ang lectors at mga commentators, maraming salamat po. Ang mga magigiting na sakristan, maagang gumising. Ang service team, maraming salamat. Ang technical team, alot si Kuya Verde na talagang siya yung nag-ayos ng mga ilaw, lahat-lahat para matransmit din po yung ating mga ginagawa dito sa loob para din sa labas. Ang choir, maraming salamat. Mga bagong mukha. Mga bagong membro. Dahil nagbakasyon. Maraming salamat sa inyo dahil nabuo din kayo. At higit sa lahat mga kapatid, maraming salamat po sa inyo. Palapakan po natin ang ating sarili. At ang punot dulo ng ating pagdiriwang na lagi huwag nating kalimutan ang pasasalamatan. Walang iba kung ang ating mahal na Panginoong Diyos. Kasama ang ating mahal na Inang Maria. Palapakan natin ang Diyos. Mamaya, kaya mag-aaga po tayong matapos dahil kakain po tayo sa labas. No? Kwentuhan, no? Hindi natin yung magmamadali. Hindi katulad last year na magmamadali po tayo. Ngayon, we have enough time. Yan ang importante. Kwentuhan po tayo, magkakinandan po tayo, at magiging masaya. Yan naman ang diwa ng Pasko. Okay? Mayroon din naman pong libre. Kapag naubos na, mayroong bibili tayo. Okay, magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyo po ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito at pakaingatan kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na pagdiriwang, humayo kayo at maging ilaw ng ating sanlibutan. Salamat sa Diyos.